Manalangin. Ama namin Diyos, lubos sa tunay ka naming pinasasalamatan at pinapupurihan sa aming buhay. Sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa amin, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan. At tunay nga po, Ama, na sa gabi ito ay patuloy kami naghihintay. So let them also experience your goodness and your faithfulness from your word. Salamat po, Ama. Inaangkin namin ng siksik, liglig at umapaw na pagpapala ang ipagkakalob mo sa kanila. Ito pang aming dalangin, Ama, binabalik sa iyong mapurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Colossians chapter 3, Kolosas, Kabanatang 3, 9 and 10. Colossians chapter 3, 9 and 10. Kolosas 3, 9 hanggang 10. Basta yun po natin sabay-sabay, Kolosas 3, 9 hanggang 10. Huwag kayong mga gugulaan sa isa't isa. We are old men. We are all liars. Lahat po tayo ng mga tao ay pare-pareho mga sinungaling. Yeah, because we are to decorate. We are to respect from others. Sapagkat ang hinahangad nga po natin ay makuha natin ng respeto at ang tunay na pagtangi ng ibang tao. Yeah, that's why on the cross we have to put off our old men and then become new men. Yan ang dahilan kung bakit kailangan nating ipakong kasama doon sa krus ang ating datihang pagkatao at mamuhay bilang isang bagong pagkatao. According to verse 10, we have to understand we have put on the new man. It is not like an emotion. It is truly we become new men. Katulad ng binanggit doon sa talatang 10 na tayo yung mga gis ng bagong pagkatao, pero hindi po ito tumutukoy sa ating damdamin lamang o sa ating kaisipan. Pero kailangan maganap sa atin ng tunay na pagsuot ng bagong pagkatao. That's why verse 10, diba, we have put on the new man who is renewed in knowledge. Even though until the knowledge, we became new. Kaya naman binabanggit ng talatang 10 na mga gis ng bagong pagkatao na nababago ng kaalaman ng larawan niya. When we became new men, by the Holy Spirit, we can understand the Word of God and who is God. Yeah, we can understand. Sapagkat sa pamamagitan po ng ating pagbibis ng ating bagong pagkatao sa pamamagitan ng banal na Espiritu, lalo nating maunawaan yung salita ng Diyos. When I stay in Korea, I can understand on the unbelievers, especially in my family. Sa pananatili ko nga po sa Korea, mas lalo kong nauunawaan yung kaisipan ng mga hindi pa mananampalataya, lalo na para sa aking pamilya. Like as my elder sister still not believe in Jesus Christ. He believe in Buddhism and then he trusts that which doctors talking. Katulad ng aking nakatatandang kapatid na babae, hindi pa siya tunay na mananampalataya at ang kanyang pananalig ay nakasandig pa lamang sa isa Buddhist at siya po'y naniniwala doon sa mga albularyo. Yeah, you see, like as I'm brother, diba? Brother. And then she can understand my life, all my life. That's why she can ask me, diba? She can ask me, why you are believing in Jesus Christ? At dahil nga po magkapatid kami, pwede naman sana siyang magtanong sa akin kung bakit ako nananalig kay Kristo. Yeah, but they have no mind. Just they are living like as animals. Pero hindi po siya nagkakaroon ng ganun lakas ng loob at ang pananampalataya nila ay katulad ng pananampalataya ng isang hayop. Only their mind right in the world and only physical blessing and health. At naniniwala tayo ng kailang mga puso at isipan ay nakasentro lamang sa buhay sa mundong ito at ang hinahangad nila ay ang mga material na pagpapala. They are not thinking about afterlife, eternal life. Kaya naman hindi nila iniisip kung ano yung magiging buhay nila pagkatapos ng buhay sa sanlibutan. Even though, after they believe Jesus Christ, come to church, but not sure, I am not sure
they'll be saved. Pero alam niyo po ba na kahit na sila ay maging mananampalataya at dumalo sa mga gawain o sa iglesia, maaring hindi ako nakatitiyak kung sila ay Yeah, maliligtas. because pastoral teaching is wrong. Their teaching is separate from the Bible. Sapagkat nakikita natin ngayon na karamihan ng mga pastor ay nagtuturo man sila ng salita ng Diyos, pero ito'y malayo doon sa sinasabi ng Biblia. Yeah, on just their teaching had knowledge, and that they said all the time, bless, be blessed, blessing, only blessing. Kaya naman ang tinuturo po nila ay malayo doon sa sinasabi ng Biblia, at ang tanging binabanggit lamang ng kanilang pangangaral ay yung tungkol sa mga material na pagpapala. That's why, I don't know, they download their preaching from the internet, and then they are teaching in the church. At hindi ko nga po alam kung ang kanilang mga pangangaral ay yun lamang nakukuha nila doon sa mga internet at yun ang ipinapangaral po nila sa kanilang iglesia. Because already they prepare to hold the message, diba? Message, and then they lead. They are leading in front of the members. Sapagkat sila nga po ay naghahanda ng kanilang mga ipinapangaral at ito po ang kanilang binabanggit mismo sa kanilang pangangaral. Sa They mga are not says about faith, and then the Word of God, and then Jesus Christ. At hindi man nila nababanggit yung tungkol sa pananampalataya, tungkol doon sa salita ng Diyos o tungkol kay Jesucristo. Thanks God, because I think our church is really different from other churches, like as other Korean churches, because they don't know the Bible. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat ang ating iglesia ay maaring kakaiba sa ibang iglesia sapagkat sila man na hindi nakakaalam ng sinasabi ng Biblia. But even though me and Pastor Man is teaching to you, but you have to understand individually. Pero sa kabila po ng aming pagtuturo ni Pastor Manny, kailangan po na lubos nating maunawaan ang sinasabi ng salita ng Diyos na sa ating sarili. Like as Colossians chapter 3 verse 10, verse 10, we have to renew until our knowledge. At katulad nga po na sinasabi doon sa GIS na kailangan tayong mabago hanggang sa ating mga kaalaman. Because today just, even though they don't know the Bible, they don't know it, who's God, but they said, I believe in Jesus, I believe in God, that's why they said, I can into the heaven. Kaya nga maging sa kasalukuyan, maaari sinasabi nga po nila na sila po ay naniniwala sa Diyos at dahil dun sa kanilang paniniwala sa Diyos na yon, sa kabila ng hindi nila naunawaan ang sinasabi ng Biblia ay naniniwala silang papasok sila sa kalangitan. But after hearing message of the me and Pastor Manny, you have to check the Bible, and then individually you have to understand and be new until your knowledge. Pero ang dapat nating gawin, matapos po nating mapakinggan ang mga pangangaral namin ni Pastor Manny, kailangan na bawat isa po sa atin ay siya sa ating mabuti yung sinasabi ng kasulatan at katulad ng sinabi ng ating binasang talata ngayon hanggang sa tayo mabago hanggang sa ating mga kaalaman. Okay, today I explain to you about Book of the Hebrew. At sa gabing ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang tungkol sa aklat ng Hebreo. Yeah, I believe in this book of the Hebrew came from Apostle Pablo. At naniniwala ko ng aklat ng Hebreo ay isinulat mismo ni Apostol Pablo. There are many books, Pablo's books in the Bible, but this book of the Hebrew is very important to us. Naniniwala nga po tayo na maraming naisulat na aklat sa Biblia si Pablo, pero kakaiba ang pagkasulat niya sa aklat ng Hebreo. I think Apostle Pablo gave to us this book of the Hebrew as his conclusion of his teaching. At naniniwala ko na ibinigay sa atin ng Apostol Pablo ang kasulatan ito ng aklat ng Hebreo bilang kasukdulan ng kanyang mga itinuturo. Because in his book, there's so many teachings, so many books. That's why it is very hard to understand to us. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang mga isinulat, sa dami nito, ay hindi na agad-agad ito maunawaan ng bawat isa sa atin. Yeah, but if you understand Book of the Hebrew, you can understand all the Bible and then all the teaching of the Apostle Pablo. Pero kapag ka naunawaan natin ang kabuuan ng sulat ng Hebreo, ay maunawaan din po natin ang lahat ng kabuuan ng Biblia, maging ang lahat ng isinulat ni Apostol Pablo. Now, we believe in Jesus and God to introduce eternal life. Bawat sa po sa atin ay nananalig kay Jesucristo at sa pamamagitan nito ay papasok tayo dun sa kapahingahan hanggang sa buhay na walang hanggan. Into the rest means into the heaven and into God. At yung pagpasok doon sa tinatawag na
kapahingahan ay ang pagpasok sa kalangitan at pagpasok mismo sa ating Diyos. Yeah, book of the Hebrew is only just small book, but chapter 3 and 4 says about into the rest. Makikita nga po natin ang aklat ng Hebreo ay napakalit lamang na aklat. Ngunit sa pamamagitan ng kabanatang 3 at kabanatang 4 ay tinutukoy nito ang tungkol sa walang hanggang kapahingahan. Into the rest, into the eternal life, it is God the Father's spiritual blessing from the beginning. At magiging maliwanag sa atin na yung pagpasok sa kapahingahan o pagpasok doon sa kalangitan o sa buhay na malanggan, ang tunay po na spiritual na pagpapalang hinahangad ng Diyos na matanggap natin. God predestined us before creation of the world. He saved us in Jesus Christ and then into rest in Jesus. Na tayong lahat ay nilikha ng Diyos. Bago pa lamang mapasimula ay meron ng panukala ang Diyos atin. Ang hinahangad niya po ay makapasok tayo doon sa walang hanggang kapahingahan at walang hanggang buhay. That's why Genesis chapter 1 also says about new creation in Jesus Christ. Yan ang dahilan kung bakit maging ang Genesis kabanatang 1 ay tumutukoy din sa ating bagong pagkatao kay Jesucristo. And then Genesis chapter 2 says about into the rest. Samantalang Genesis kabanatang 2 ay tumutukoy din doon sa walang hanggang kapahingahan. Yeah, because Genesis chapter 2 and says, explain to us why we have to into the rest. Sapagkat ipinapaliwanag nga po ng kabanatang 2 kung bakit kailangan natin makapasok doon sa walang hanggang kapahingahan. Through Ephesians chapter 5, we understand we came out from Jesus Christ. At mula doon sa Epeso, kabanatang 5, ay naunawaan nating mabuti kung paanong tayong lahat ay nagmula kay Jesucristo. Because Apostle Pablo explained Genesis chapter 2, the Adam and Eve, that is true meaning of the Adam and Eve, that's Jesus Christ and His church, us. Sapagkat ipinapaliwanag nga po ni Apostol Pablo yung Genesis kabanatang 2 na kung saan ang tinutukoy na Adan at Eva ay tumutukoy kay Kristo at sa kanyang iglesia. Genesis chapter 2, not the Adam deep sleep, but deep sleep. When Jesus Christ died, saying means when deep sleep, Adam deep sleep, God made his wife through his bones. At katulad ng sinabi doon na hinayaan ng Diyos na maging malalim yung pagtulog ni Adan. At yung pagtulog ni Adan na yun ay tumutukoy doon sa kamatayan ni Jesucristo. At sa pamamagitan ng pagtulog ni Adan ay hinugot yung kanyang tadyang at ito ang ginawang babae. Now, I explain to you about new creation, that born again, new creation, become new man. Sa gabing ito, ang ipinapaliwanag ko sa inyo ay paano tayo magiging bagong nilalang o isinilang na muli. Let the Adam did sleep, God the Father, let the Christ die on the cross. Kung paano ginayaan ng Diyos na si Adan ay matulog na mahimbing, ito po'y tumutukoy doon sa hinayaan ng Diyos na mamatay si Jesus Christ. And then Jesus Christ shed His blood and water on the cross, and then after we eat His flesh and drink water, the blood, and we became His body. At sa pamagitan nga po ng pagkamatayan ng ating Panginoong Hesus, ay binubo niya yung kanyang dugo at tubig doon sa krus. At sa pamamagitan din noon, sa ating pagkain ng kanyang laman at ng kanyang dugo, tayo naging bahagi ng kanyang katawan. Apostle Pablo first explained to us through Moshe and Joshua to into the rest. Ipinapaliwanag sa atin, Apostol Pablo, kung paanong si Josue at si Moises ay nakapasok doon sa walang hanggang kapahingaan. You see, like as Hebrew chapter 3 verse 8, in the wilderness, in the day of the trial in the wilderness, says about chapter 3 and chapter 4 says about into the rest. At doon sa Genesis, Hebreo, kabanatang 3 at kabanatang 4, ay tinuturuan tayo kung paanong tayo makapasok doon sa tinatawag na kapahingahan. Like as verse 9, they saw 40 years God's works in the wilderness. At kung paanong verse 9 and 10.
9 and 10. Yes, 9 Chapter and 3. 10. Chapter 3, verse 9 and 10. Mula doon sa kabanatang 3, talatang 9 hanggang 10, ay sa loob ng 40 taon ay Yeah, and then verse 11, diba? And then God said, in His rest, they shall not into my rest. at doon sa 11 sinabi niya, isinumpa ng Diyos na sila hindi magsisipasok sa kanyang kapahingahan. Yeah, and then verse 16 also says about Moshe. At pagdating doon sa 6 ay tinutukoy niya muli si Moises. Last time I explained to you about two witnesses, diba? Moshe and Joshua. At noong huli tayo nag-aaral ay tinukoy natin ang tungkol sa dalawang nagpapatotoo, si Moises at si Josue. Like as 1 Corinthians chapter 10, Israel people, they saved from the Egypt in Moshe. Mula nga po doon sa unang Korinto kabanatang 10, naligtas niya ang mga Israelita mula doon sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises. After they came up from Egypt, they eat manna and drink living water. At paglabas nga po nila doon sa Ehipto, sila po'y kumain o pinakain ng Diyos ng mana at uminom ng tubig na galing doon sa bato. What is manna? Body of Christ, the Word of God. At yung mana na yon ay tumutukoy doon mismo sa katawan ni Kristo o salita ng Diyos. What is the water that came from the rock, Jesus Christ? At yun namang tubig na nanggaling sa malaking bato, ang batong yun ay kumakatawan kay Kristo. It is blood, diba? Blood of Jesus Christ, the living water. Ibig sabihin ito ay ang dugo ni Kristo, yung tinatawag na tubig na nagbibigay buhay. Okay, you see, John chapter 6, 54. Juan 6, Okay, sabay-sabay tayo. Juan 6:54, sabay-sabay po, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. And then 55 says about my flesh is real food and my blood is real water. At pagdating doon sa 55, ay sinabi niya, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. And then 56, diba, if you eat my flesh, drink my blood, you are in me, I am in you. At pagdating doon sa 56, ay sinabi niya, kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. That's why Jesus Christ shed His blood and water on the cross. Iyan ang dahilan kung bakit nagbubo ng dugo at tubig si Kristo sa krus. After we eat His flesh and drink His blood, water, we already have eternal life. Sa pamagitan nga po ng ating pagkain ng kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo ay meron na tayong buhay na walang hanggan. We understand, diba? But it's important. After we eat His flesh and drink His blood, we are in Christ Jesus and Jesus in us. Maaari nga po naunawaan natin ang mga bagay nito, pero sa pamamagitan po ng ating pagkain ng kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo, si Kristo'y nasa atin at tayo ay nakikristo. Same Israel people, after came out of Egypt, they eat manna and living water. They came from the rock. At kung paano nga mga salita, paglabas nila sa Ehipto ay kumain sila ng tinatawag na tinapay na mana at uminom ng tubig na galing sa malaking And bato. then they stay in the wilderness 40 years. They had no job, no works, only they serve to God, they worship to God. At sila'y nanatili sa ilang ng 40 taon, wala silang ibang ginagawa kundi ang sumamba sa Diyos. After 40 years, they into the Canaan in also Joshua. At pagdating naman, pagkatapos po ng 40 taon, sila po'y nakapasok sa Kanaan sa pamamagitan naman po ni Josue. Of course, Moshe also, he was the shadow of the Jesus Christ, salvation of Jesus Christ. Masasabi nga po natin na anino rin ni Jesucristo si Moises na siyang naging kaligtasan. Joshua, name same, diba? Jesus, same name. Israel people, they into the Canaan in Joshua, Jesus Christ. Kaya kailangan maunawaan din natin mabuti na yung pangalang Josue ay katumbas din ng pangalang Jesus. At sa pamamagitan nga po ni Josue, sila'y nakapasok ng kaligtasan doon sa Kanaan. That's why to into the rest, we have to really understand about Old Testament Bible, Moshe and Joshua. Kaya nga po para maunawaan natin yung tinatawag na kapahingahan, kailangan muna natin maintindihan ang tungkol kay Josue at kay Moises. But according to chapter 4, verse 8, diba? Verse 8,
Joshua, if Joshua had given them rest, we don't not say about the rest. Sinasabi sa Hebreo Kabanatang 4, Talatang 8, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, hindi na sana sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Into the Canaan, that is shadow of the into the rest eternal life. Ibig sabihin, yung pagpasok nila doon sa Kanaan ay katumbas na rin doon sa tinatawag na pagpasok sa kapahingahan at sa buhay na walang hanggan. That's why even though Israel people, they into the Canaan with Joshua, but they did not get rest. Pero sa kabila po ng pagpasok nila doon sa Kanaan sa pamamagitan po ni Josue, hindi pa rin ito may tutumbas na ito'y kapahingahan. That's why verse 9, diba? That's why this remain therefore the rest for the people of God. Yan ang dahilan kung bakit sa talatang 9 sinabi, may natitira pa ngang isang mamahingang Sabat. And then from verse 14, suddenly says about the most high priest, Jesus Christ. Pero pagdating doon sa 14, binabanggit po ang tungkol sa dakilang saserdote na ito'y tumutukoy kay Hesus Kristo. It is important, diba? Chapter 3 and 4 says about into the rest. Kaya nga po, napakahalaga ang Kabanatang 3 at Kabanatang 4 kung saan ito'y tumutukoy sa walang hanggang kapahingahan. And then from verse 5, from verse 5, every chapter in the many verses about the most high priest, At pagdating nga naman doon sa Kabanatang 5, ay tinutukoy muli ang dakilang saserdote. And then like chapter 5 verse 1 says about the most high priest in the Old Testament times. Kaya nga kung babasahin natin ang Hebreo Kabanatang 5, talatang 1, ay tumutukoy sa dakilang saserdote na pumapasok sa dakong kabanal-banalan. This most high priest came from man, diba? Man. Na tinutukoy dito ang dakilang saserdote ito'y galing mismo sa mga tao. And then verse 2 says about verse 2, he came from the man. That's why even though most high priest, but he had weakness. Pero bagamat itong hinugot na ito sa mga tao ay naging dakilang saserdote, taglay pa rin niya ang kahinaan. That's why verse 3 and 4 says about, that's why you have to sacrifice for himself, for his, even the most high priest, but he needs sacrifice himself, for his sin first. Iyan ang dahilan kung bakit sa talatang 3 at talatang 4, sa kabila po ng kanyang pagiging dakilang saserdote, kailangan niya muna maghain ng handog para sa kanyang sariling kasalanan. And then from verse 5 says about most high priest Jesus Christ. At pagdating doon sa talatang 5, ang tinutukoy na dakilang saserdote dito ay si Hesus Kristo. And then from verse 6 says about Melchizedek, most high priest Melchizedek. At pagdating naman doon sa talatang 6, ay tumutukoy naman sa pagkasaserdote ni Melchizedek. On just Genesis chapter 14, this Melchizedek, named Melchizedek. Tandaan po natin na binanggit si Melchizedek doon lamang sa Henesis Kabanatang 14. You see, already almost people, they belong to devil in the world. Alam po natin na mga tao, karamihan ng mga tao sa buong mundo, sa daigdig na ito ay kabilang kay Satanas. At that time, God called Abraham and then said, into the Canaan, the promised land. At dahil dito ay tinawag ng Diyos si Abraham upang dalhin at ipasok doon sa Kanaan na siyang pangako ng From Diyos. Mesopotamia, Chaldea Uru, that's why he into the promised land, Canaan. Si Abraham po ay galing sa Mesopotamia, sa Chaldea, na kung saan ipinasok ng Diyos at dinala sa Kanaan. And then one day, he separated from his nephew, Lot family, and he stayed in the only, like a mountain, diba? There's no people, only just mountain as a shepherd. At hanggang sa dumating ang pagkakataon na iniwalay ng Diyos si Abraham sa kanyang pamangkin na si Lot, at nanirahan po si Abraham sa mga bulubundukin bilang isang pastor. But even though his nephew, Lot family stay in the Sodom, like as in the world. Samantalang, ang kanyang pamangkin na si Lot ay nanirahan sa Sodoma na kung saan ito'y mayahambing sa sandibutan. That's why according to God's will, this in the world, Sodom and Gomorrah, and in the world destroyed by the enemies. At ayon sa kalooban ng Diyos,
sinasabi nga po ng salita niya na sinira ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah o wawasakin ng Diyos ang sanlibutan. It's the same, but today there are many unbelievers in the world. At yan din They belong to the world. may tutumbas natin sa kasalukuyan na marami pong hindi mananampalataya sa mundo. That's why we have to overcome ourselves and then we have to save unbelievers. Yan ang dahilan kung bakit kailangan nating maligtas sa ating sarili at iligtas din ang mga hindi pa mananampalataya. After this Abraham, he killed all the enemies and then saved Lot family. Lot family with 318 his people. Iyan ang dahilan kung bakit sa pamamagitan po ng sundalo ni Abraham na 318 ay pinatay niya ang lahat ng mga kalaban at iniligtas niya ang kanyang pamangkin na si Lot. When he come back home, suddenly Melchizedek, most high priest Melchizedek came to Abraham. At pagkatapos ng kanyang katagumpayan ay nasa lubong niya po ang dakilang saserdoteng si Melchizedek sa daan. Melchizedek, he brought to Abraham what? Bread and wine. At hinandugan naman ni Abraham ng alak at tinapay si Melchizedek. What's the meaning of the bread and wine? That's shadow of the blood of Jesus and flesh of Jesus Christ. At nasasabi po natin na yung tinapay na yon at yung alak na yun ay kumakatawan sa katawan at dugo ni Kristo. Later we'll check some more. But really, I believe Abraham time, Melchizedek, the Melchizedek who meet Abraham, he was Christ Jesus. At kung sisiyasatin natin mismo ang salita ng Diyos, ay masusumpungan po natin na maging si Melchizedek ay mayahambing natin bilang anino ni Hesus Kristo. When Abraham overcome, kill the enemies, the Christ came to Abraham as a Melchizedek. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na matapos po maging matagumpay ni Abraham, ay nasumpungan niya po yung si Melchizedek. It is important. Melchizedek, he gave to Abraham bread and wine. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin, sa ating pangunawa kung paanong hinandugan si Melchizedek ng tinapay at alak. You see, later we'll check. We need flesh of Jesus and His blood of Jesus for the eternal life. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na kailangan natin ng laman at dugo ni Kristo para sa ating buhay na walang hanggan. Now, of course, later we'll check what's the flesh of Jesus, blood of Jesus Christ. Word of God, Word of God, because the Word became flesh, body of Jesus Christ. At magiging maliwanag sa atin na yung dugo at yung laman at yung saro na yon ay kumakatawan sa dugo at laman ni Yesu Kristo. It is whole the Bible, overcome. When Abraham overcome the enemy, the Christ, the Melchizedek give to him his flesh and blood. Kaya nga pa ulit-ulit na binabanggit ng Biblia na kailangan natin magtagumpay. At sa pamamagitan nga po ng salita ng Diyos ay nakita natin matapos magtagumpay ni Abraham ay binigay sa kanya yung alak at tinapay. After Abraham eat flesh of the Jesus and blood of Jesus Christ, he offered to Melchizedek, offered to God tithes. At matapos naman na kainin ni Abraham yung tinapay at tinanin yung alak na yon, nagbigay naman ng ikapo si Abraham kay Melchizedek. She means, you are my Lord, you are my owner and master. That's why this is my faith, my sign, because I belong to you. At sa pamamagitan noon ng pagbibigay ng kanyang ikapo kay Melchizedek, ay parang sinasabi niya noon sa Panginoon na ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang nagmamay-ari sa akin, at ikaw ang aking kikilalanin sa aking buhay. Yeah, that's why every chapter from 5 says about the most high priest, Jesus Christ, who according to the oath of the Melchizedek, diba? Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na mula doon sa kabanatang 5, kabanatang 6, ay tumutukoy doon sa pagkasaserdote ni Yesu Kristo katulad ng pagkasaserdote ni Melchizedek. Yeah, you see, verse 5, you are my son, today I have begot you. Verse 5, diba? Verse 5. Versikulo 5, kundi yaong kanyang sinabi, ikaw ang aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Yeah, this is when Jesus Christ accept water baptism, when ascend to from water, diba? Water
heaven opened, God said, "You are my son, whom I love." Matutumbas natin ang talatang ito matapos doon sa pangyayari na kung saan matapos si Yesu Kristo ay mabautismohan, nabuksan ang kalangitan at sinabing, ito ang aking lubos, ito ang aking anak, minamahal, lubos kong kinalulubos. Yeah, Jesus Christ became man. God became man. Si Yesu Kristo, yung pagiging katawang tao ni Yesu Kristo, ang ibig sabihin po niya ay nagkatawang tao ang Diyos. That's why even though God became man, the word became flesh, but He died in the water baptism. Kaya nga po, sa kabila po na ang Diyos ay nagkatawang tao, siya po'y namatay doon sa bautismo. When He accepted water baptism, He died on the water. Kaya nga po sa pamamagitan ng bautismo, nangyari kay Yesu Kristo, siya ay namatay sa ilalim ng tubig. Hallelujah. Amen. And then He died on the cross for us, for you. At muli siyang namatay doon sa krus para sa atin. Yeah, because He became man, diba? He became man. That's why He must die through water baptism. At dahil nga po siya ay nagkatawang tao, kailangan niyang mamatay doon sa pamamagitan ng bautismo. Yeah, that's why when He started His public ministry, He first died in the water as a water baptism. Kaya naman bago siya magpapublikong ministeryo, ay nagpabautismo siya upang mamatay muna doon sa ilalim ng tubig. Man Jesus died on the water. That's why from heaven God said, "This is my son, whom I love." Ibig sabihin, yung Jesus na nagkatawang tao ay kailangang mamatay doon sa ilalim ng tubig at pagkaahon niya ay sinabi ng Diyos, itong aking anak na minamahal at lubos kong kinalulubos. When He died on the water, and then from the water, by the Holy Spirit, God said, "You are my son. You are really my son." At sa pamagitan ng kanyang kamatayan at doon sa ilalim ng tubig at pag-ahon niya sa tubig, sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, ay binanggit ng Diyos Ama sa kanya na ikaw ang aking minamahal. Yeah, from that point, he had to know there's no private life, only public life, God's life. At mula doon na hindi na po naging pribado ang naging buhay niya, kundi pampubliko na. Yeah, only says about the word of God, the truth, and then signs and there's signs and wonders by the Holy Spirit. Na kung saan ang gagawin niya at gaganapin niya, ibabahagi yung katotohanan at ang mga tanda at kababalagan sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo ay magpamanifesto sa kanya. Yeah, because already He died His own life. This man as a man. That's why after dying, there's no His own life. Sapagkat sa pamamagitan ng bautismo ay namatay niya yung kanyang pagkatao, kaya naman wala na siyang pampersonal na buhay. That's why verse 60, but that's why He became most high priest. Verse 60, you are priest forever according to the order of Melchizedek. Kaya naman doon sa 6 ay sinabi sa kanya, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. And then from verse 7, when He stayed in the flesh, He merely obeyed to God. And then verse 9, that's why He became perfect. At doon sa 7, sa kabila po ng kanyang pagiging nasa naman, siya ay naging masunurin. Kaya naman pagdating doon sa 9, siya ay naging sakdal. We also say, after our old man died, we have to obey and we have to be perfect in Christ Jesus. At yan din po ang dapat na maging karanasan ng bawat sa po sa atin, na matapos tayo mamatay sa ating lumang pagkatao, kailangan tayong maging sakdal katulad ni Kristo. Yeah, even though God's son, but He really obeyed to God until He dies and then become perfect. Kaya nga makikita natin na sa kabila po ng kanyang pagiging anak ng Diyos, dahil siya nagkataong tao, siya ay namatay dahil sa kanyang pagsunod. And then verse 10, that's why called by God as a high priest according to the order of Melchizedek. Kaya naman doon sa Jesus sinabi, pinangalanlan siya ng Diyos bilang dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. And then Apostle Pablo said, verse 11, I want to nearly explain to you about Melchizedek, but you cannot understand. Sinasabi niya doon sa 11 ni Pablo na bagamat nais kong ipaliwanag sa inyo si Melchizedek, pero baka hindi niyo ito maunawaan. And then verse 12 says about like as elementary teaching, diba? It says about elementary teaching. At pagdating doon sa 12, binabanggit niya po sa Pablo ang panimulang aralin. And then chapter 6 verse 1 also same, diba? Elementary principle, the teaching
teaching of the Christ. At muling binabanggit nga po niya doon sa Hebreo Kabanatang 6, talatang 1, yung panimulang aralin tungkol kay Kristo. Yeah, we have to. That's why separate from basic elementary teachings. Kaya naman kailangan, inuutos sa atin dito na tayo miwalay doon sa mga panimulang araling iyon. What is elementary teaching? Salvation, diba? Salvation. Already we say through Jesus Christ. That is elementary teaching. At ang panimulang aralin na iyon ay tumutukoy doon sa ating kaligtasan na sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo ay tayo naligtas. Yeah. Already we have saved. If you save, we have to stop this kind of teaching and then growing up and then eat strong foods. At dahil naligtas na nga po tayo, kaya kailangan po na nating iwanan yung mga panimulang aralin, kundi patuloy tayong kumain na matitigas na pagkain. Yeah, after saved, we have to kill our old man, deny ourselves, take cross, and follow Jesus Christ, be perfect. That is way to be perfect. At naniniwala tayo yung pagiging ganap ay tumutukoy doon sa kailangan natin limutin ang ating mga sarili at pasanin ang ating krus at sumunod sa Kanya. Iyan ang kaganapan ng ating pong pagbabago. And then chapter 6 verse 13 says about Abraham, diba? Abraham. At binabanggit naman ng Kabanatang 6 talatang 13 ang tungkol kay Abraham. Yeah, that's why through this verse 6 says about Abraham and Melchizedek. Again, chapter 7 also same, diba? Abraham and Melchizedek. At pagdating na po doon sa Kabanatang 7 ay binabanggit naman po si Melchizedek uli at saka si Abraham. Yeah, verse 20 also says about Melchizedek, Jesus Christ according to Melchizedek. 20 pa, sir. Yeah, 17. Chapter 6 verse 20. Mula din doon sa Kabanatang 6 talatang 20 ay tinutukoy din si Melchizedek. You have to understand why Apostle Pablo so many times says about Melchizedek. Kaya nga po, magiging maliwanag sa atin ngayon, bakit nga ba talaga paulit-ulit na binabanggit ni Apostle Pablo ang tungkol kay Melchizedek? Bible is not typical, very simple, only one message. Masasabi nga po natin na napakasimple lamang ang mensaheng dinadala ng Biblia at isang mensahe lamang ang pinararating. It is God's purpose, diba? Into the rest, into the na ang layunin ng Diyos sa atin ay makapasok sa walang hanggang kapahingahan. If you want to into the rest, eternal life, you have to understand the Melchizedek. At kung ninanais po natin na tunay na makapasok doon sa walang hanggang kapahingahan o doon sa kalangitan, sa walang hanggang buhay, ay kailangan nating sumpungan si Melchizedek. Because time of the Abraham, Melchizedek, he was a shadow of the Jesus Christ. Kaya nga po masasabi natin na sa panahon ni Abraham, siya po ay yung anino ni Yesu Cristo. When Abraham overcome the enemy, overcome himself and enemy, the Melchizedek, Christ came to Abraham and he blessed. At kung paanong si Abraham, matapos niya mapagtagumpayan ng kanyang sarili at ang kanyang kaaway, ay nasumpungan niya si Melchizedek at binigyan po siya ng salita ng Diyos. Melchizedek, he did not give to Abraham any physical health or any material blessing. Kaya nga po masasabi natin na hindi lamang siya binigyan ng mga material na pagpapala o kalakasan sa pisikal. Only Melchizedek gave to him bread and wine, the flesh of Jesus and blood of Jesus. At ang tangi ibinigay sa kanya ay yung alak at tinapay na kung saan kumakatawan sa katawan at dugo ni Kristo. Yeah, that's why verse 7, chapter 7 also, again, he explained to us Melchizedek. Melchizedek is the king of the Salem and priest of the Most High God. Kaya naman, pagdating doon sa Kabanatang 7, ay muling ipiniwanag sa atin si Melchizedek na siya ang hari ng katwiran at hari naman ng Salem. And he met Abraham and then he blessed him. Na kung saan nasumpungan siya ni Abraham at siya'y pinagpala. After he blessed Abraham, eat the bread and then wine. Already he decided offer to God tithes. At pagkatapos nga po maranasang kumain nung tinapay at uminom doon sa sarong iyon, si Abraham naman bilang ganti nagbigay ng kanyang ikapu. And the verse 2 says about king of righteousness, king of the Salem. Who is the king of the righteousness? Only Jesus Christ God.
At binanggit dito na yung saserdoteng iyon na si Melchizedek ay tinuturing na hari ng katwiran. Sino po ba talaga yung tinatawag na hari ng katwiran? Ito is Jesus. And then verse 3, diba? Verse 3 says about without father, without mother, without generality, just no end of their life, like a son of God. At inilarawan nga po si Melchizedek bilang sa talatang 3 na bilang walang ama, walang ina, walang tanda ng lahi, walang pasimula ng araw at katapusan ng buhay. Apostle Pablo said Melchizedek, he was the Christ. Kaya nga po maliwanag dito na pinapaliwanag ni Apostle Pablo na siya ay si Kristo. Yeah, that's why verse 4 again said, that's why he offered to Melchizedek, offered to Jesus Christ tithe. Kaya nga po pagdating doon sa 4 ay naghandog si Abraham ng kanyang ikapo kay Kristo, kay Melchizedek. And then from verse 5 and 6 says about the David, son of the David tribes. At pagdating doon sa 9 o 5 hanggang 6 ay tinutukoy po yung anak ni Levi. Yeah, because Old Testament times, priests, also, most high priest only came from Leviticus. Tandaan natin, sa Lumang Tipan, ang lahat po ng mga serdote ay nagmumula lamang sa anak ni Levi, o mga Levita. David family become priest, high priest. Sila lamang po ang pwedeng maging saserdote at dakilang saserdote. Yeah, but verse 14, di ba? Verse 14, okay, sabay-sabay tayo. 14, sapagkat maliwanag ng ating Panginoon ay lumitaw mula sa kay Huda, na tungkol sa angkang yaoy, walang sinalitang anuman si Moises hinggil sa mga saserdote. Yeah. Now, verse 14 said, di ba, Moses did not say about other tribes became priests, but Jesus Christ came from the Judah family. At doon sa 14, binabanggit na sinalita mismo ni Moises na walang ibang pinagbumula ng saserdote, bagamat si Jesus ay galing sa lahi ni Huda. And then verse 15, sabay-sabay tayo. 15, at lalo pang nakapagpaliwanag ito kung ayon sa anyo ni Melchizedek ay limitaw ang ibang saserdote. Yeah. That's why instead of the most high priest who came from Leviticus, we need Melchizedek, the most high priest Melchizedek, Jesus Christ. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na bagamat ang mga sardote ay nanggagaling lamang sa mga Levita, tayo po'y nagmula kay Melchizedek o kay Jesus. Yeah, because only Melchizedek, our Lord Jesus Christ, Melchizedek can give to us His flesh and His blood. Sapagkat si Melchizedek na kumakatawan kay Kristo, ang pwede lang makapagbigay sa atin ng kanyang dugo at laman. Yeah. Old Testament as most high priest who came from the Leviticus, they are men, only men, not God. Men. That's why even though they have sin and problems, weakness. Samantalang yung mga serdote o dakilang serdote na nanggagaling naman sa mga lahi ni Levita, bagamat sila ay tinuturing ng mga saserdote, sila pa rin ay mga tao at nagkakasala. Kaya naman sila ay kailangan maghandog pa rin para sa kanilang mga kasalanan. That's why when they sacrifice to God, first, they need sacrifice for himself, for his sin. Yan ang dahilan kung bakit pag naghahandog sila ng handog para sa kasalanan, naghahandog din sila para sa kanilang sarili kasalanan. But our Lord Jesus Christ came from heaven, from God. He has no father, no mother, no generality. Samantalang sa Jesucristo ay ganggaling doon sa kalangitan, kaya naman may tuturing na wala siyang ama, wala rin siyang ina, at wala siyang pinagmulang lahi. Yeah, that's why our Lord Jesus Christ, He gave to us the bread and His blood on the cross. Kaya naman ibinibigay lamang ni Jesucristo sa atin yung kanyang laman at ang kanyang dugo sa pamamagitan ng krus. That's why you can understand this John chapter 3, be born again, be born again. Who is be born again? They are already overcome. They died the old man and then overcome the world. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin yung binabanggit ng kabanatang 3 ng Juan tungkol sa pagkasilang na muli. Ang mga isinilang na muli ay yung naging matagumpay laban sa kanilang mga lumang pagkatao. What's the message of the Hebrew chapter 11? Ano po yung naging mensahe ng Hebreo kabanatang 11? Yeah? Faith, faith. Pananampalataya. All the chapter, faith. Ang kabuuan ng kabanatang 11 ng Hebreo ay tungkol sa pananampalataya. Yeah, now I explain to you about into the rest, but by faith, only by faith. Ipinapaliwanag ko nga po sa inyo sa gabing ito ang tungkol sa kapahingahan, pero mangyayari lamang ang bagay nito sa pamamagitan ng But we need to be careful about faith, diba?
because this Hebrew chapter 11 explain to us faith, diba? What is true faith? Pero kailangan maging maingat ang bawat sa puso atin tungkol sa pananampalataya, sapagkat tunay na kung nais natin maintindihan ang pananampalataya, nililiwanag ito ng Hebreo, Kabanatang 11. Yeah, Bible is very simple. From Genesis until Revelation, God wants to give to us eternal life into the rest heaven. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na simple lamang ang mensaheng dinadala sa atin ng Biblia mula Genesis hanggang pahayag na kung saan ninanais niya na tayo makapasok doon sa kapahingahan, makaranas ng buhay na walang hanggan. Only we can into the rest, eternal life, through flesh of Jesus and blood of Jesus. At mararanasan lamang natin yung binabanggit na walang hanggang kapahingahan sa pamamagitan ng dugo at laman ni Jesus Cristo. Yeah, because when we eat flesh of Jesus, blood of Jesus Christ, we are in Jesus, Jesus in us. Sa pamagitan ng pagkain at inumin ng dugo at laman ni Jesus Cristo, si Kristo ay nasa atin na tayo ay nakain. What is the flesh of Jesus, blood of Jesus Christ? What? Kaya nga po, ano po yung tinutukoy na katawan at dugo ni Kristo? Yeah. Word of God, diba? John 6 verse 60. The word I have spoken to us, spirit and life. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kung paano sinabi niya sa 1, Kabanatang 6, talatang 63, ang salitang binabanggit ko sa inyo ay spirito at buhay. Yeah, that's why, okay, you see, Hebrew chapter 7, 28. Hebreo 7:28. Sapagkat inilagay ng kautusan ng mga sardote ang mga taong may kahinaan, ngunit ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa anak na saktan magpakailanman. You know, what's the means? What is message? Who's Jesus Christ? Jesus Christ is the word of Son, diba? Son of the word. Ibig sabihin, ang binabanggit dito na salita ng anak ay si Jesus Cristo. That's why from people many times explain to you about God the Father, the Word. In the beginning, before the creation of the world, there's the Word, God the Father. Kung paano ipinapaliwanag ko po sa inyo na tungkol sa Diyos Ama, na sa pasimula pa lamang, bago po ang paglikha, ay naroon na ang Diyos Ama. Siya yung salita. When His Son, Jesus Christ, came out from Father's side, the Word became body of Christ. Pero nang lumabas yung mismong anak sa piling ng Ama, siya po yung naging salita na nagkatawan. That's why Apostle Pablo said, Jesus Christ, He was the Son of the Word of Son. Kaya naman, binabanggit po ni Apostol Pablo na si Jesucristo ang tinatawag na anak ng salita. Yeah, we also say, you have to be Son of the Logos Word. At tayo rin ay nagdanais po na maging anak ng That's salita. why people already, we have many times checked the Bible, diba? God made us as a son through Logos Word. At maraming beses na binabanggit at patuloy natin pinapag-aralan na tayo naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng Logos o salita. Yeah, only we can be God's children through the Logos Word of God. Sapagkat magiging anak lamang tayo ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Yeah, Diyos. that's why the Logos Word of God became flesh, blood of Jesus Christ. Kaya nga po masasabi natin ng magkatawang taong salita, iyon po yung naging katawan at dugo ni Kristo. And then on the cross, Jesus Christ, He gave to us His flesh, His blood, the Word of God. At mula doon sa krus ay ibinigay ni Kristo ang kanyang laman at dugo. Ibig sabihin niyan, ibinigay sa atin ang kanyang salita. That's why John chapter 1 verse 12, those who accept the Logos, Word of God, they are God's children. Iyan ang dahilan kung bakit binabanggit ng 1 Kabanatang 1, talatang 12, nang sinumang mananalig sa Kanya at tatanggap sa kanyang mga salita ay magkakaloban ng maging anak ng Diyos. Now, you want to into the destiny by eternal life. Bawat sa po sa atin ay nagdanais na makapasok sa kapahingahan at buhay na walang hanggan. If you have no flesh of Jesus, blood of Jesus Christ, Word of God, you cannot into the rest. Pero kung hindi tayo magtataglay ng dugo at laman ni Kristo o ng salita ng Diyos, hindi tayo makapasok sa That's kapahingahan. why Apostle Pablo so many times, so many verses explain to about Melchizedek. Yan ang dahilan kung bakit maraming beses na binabanggit ni Apostol Pablo ang tungkol kay Melchizedek. Yeah, because when Abraham overcome, like when Abraham become God's son, Melchizedek, shadow of Jesus Christ, Melchizedek give to him
bread and wine, the blood of Jesus Kung Christ. paano hindi naranasan ni Abraham yung tunay na katawan at dugo ng Panginoon o yung tinapay at alak, kung hindi po siya naging matagumpay. Yeah, that's why Hebrew chapter from 8 says about new covenant, new covenant. At pagdating naman doon sa tinatawag na Hebreo Kabanatang 8, ito'y tumutukoy sa bagong tipan. Yeah, verse 8, diba? Verse 8, I'll make a new covenant with the house of Israel and the house of the Judah. At doon sa 8, ako ay nakikipagtipan na muli sa Israel at sa Huda. What's the new covenant? Ano yung bagong tipan? Yeah, last time, do you remember Pastor Manny also explained to you about the new covenant on the Lord's Day? Kung paano nga po na ipaliwanag din ni Pastor Manny ang tungkol sa bagong tipan doon sa ating pananambahan. Please, until our marriage, we have to really become new. Kaya hayaan po natin na yung ating kaalaman ay mabago. Yeah, because my face, your face different, diba? Even though you understand, but you are not check the Bible, you are not really understand, there's no life. Kaya nga po magiging kakaiba ang inyong pananampalataya, bagamat kung hindi niyo po sisiyasating mabuti yung salita, yung inyong mga pananampalataya hindi magkakaroon ng buhay. Verse 10, okay, sabay-sabay tayo. Jeez, sapagkat ito ang pagkikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito, na ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan. Yeah, the new covenant is God's promise, diba? I put my laws in their mind and write them on their heart, and then I'll be their God, they shall my people, my son. Sinabi mismo ng talatang 10 na ito yung magiging katipan ng Panginoon na ilalagay ko ang aking makautusan sa kanilang pag-isip at sa kanilang mga puso isusulat ko ang mga ito. Old Testament times, the law, it was not the truth, diba? Word of God, but not truth. Kung paano nga po na yung kautusan na binabanggit sa lumang tipan, bagamat ito'y salita ng Diyos, hindi ba ituturing na katotohanan? Which means, Old Testament times, the Word of God, the law, Word of God, the law cannot stay in man's heart, in us. Ibig sabihin, yung kautusan, bagamat ito'y salita ng Diyos, hindi ito pwedeng manatili sa ating mga puso. Only Word of Christ, Word of God, Jesus Christ, Word of Christ, it is truth and then can stay in us. At ang salita lamang ni Kristo may tuturing na katotohanan at ito ang pwedeng manatili sa ating mga puso. Yeah, that's why we have to really understand about new covenant. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin maunawaan ng bagong tipan. Yeah. What's the new covenant? The Word of God, the flesh of Jesus and blood of Jesus Christ, the Word of God stay in us. That is new covenant. Na yung bagong tipan ay tumutukoy doon sa katawan at dugo ni Kristo o salita ng Diyos na pwedeng manatili sa atin. Okay, chapter 10. Kabanatang 10. Yeah, verse 16 and 18. Okay. 16 hanggang 18. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. At ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. At kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Yeah, thanks God, because according to verse 16, this is the new covenant. I'll make it this after. I'll put my law, my words in their heart and then in their mind. Na sinabi doon sa 16 na walang isang bagong tipan ang gagawin ng Panginoon na kung saan ilalagay niya ang kanyang mga salita sa ating mga puso. After you really you accept the truth word of God, there's no sin, diba? I'll never remember your sin. Sa pagkatapos nga po na matanggap natin ang katotohanan o yung salita, wala na po maalala pang kasalanan sa atin ng Diyos. Yeah, and then verse 18, you don't need other offering or sacrifice because already you are under the new covenant. Kaya naman sa 18 ay wala nang paghandog pa para sa kasalanan sapagkat nasa ilalim na kayo ng bagong tipan. What's the new covenant? Ano po yung bagong tipan? The Melchizedek's blood, bread and then wine. Na kung saan ito'y tumutukoy doon sa alak at tinapay ni Melchizedek. It is new covenant. You see,
very simple. Bible is very simple. Only one message. Na yung bagong tipan na yon na tinutukoy ng Diyos ay napakasimple, isang mensahe. Into the rest. Na tayo makapasok doon sa kapahingahan at makapasok sa walang hanggang buhay. Into heaven, into Father's house. At makapasok doon sa kalangitan at makapasok sa doon sa kaharian ng Diyos. There's no other way. Only we need the flesh of Jesus and His blood. At walang magiging ibang daan kundi ang pagtanggap ng katawan at dugo ni Kristo. By the Holy Spirit, flesh of Jesus and blood of Jesus Christ living in us, stay in us, Jesus living in us. At sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, yung mismong katawan at dugo ni Kristo ay mananatili sa atin. That's why Apostle Pablo said, we became flesh, the body of Christ, and we are one body. At dahil dito, yung sinabi niya po sa Pablo, tayo magiging isang katawan ni Kristo, nag-iisang katawan. And then already our old man died, and Jesus Christ living in us by the Holy Spirit, and then Word of God. Na kung paano ang lumang pagkatao natin ay namatay, ang banal na Espiritu Santo ay nananaan sa atin, kasama ng salita ng Diyos. We are not belong to Moshe. We are belong to Joshua, Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi na tayo kabilang kay Moises, kundi kabilang na tayo kay Josue o kay Jesus. We are belong to most high priest, Jesus Christ. Na tayo kabilang na doon sa pinakadakilang sacerdote natin na Jesus. Because most high priest, Jesus Christ, already He into the most holy place, heaven, through with His blood. Sapagkat pumasok na doon sa dakong kabanal-banalan ang ating dakilang sacerdote na si Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. And then we came into the most holy place, heaven, with Jesus, because Jesus in us, we are in Jesus. At tayo makakapasok na doon sa walang hanggang bahay ng Diyos o kalangitan sapagkat nasa atin na si Kristo at si Kristo ay nasa atin. We can into rest eternal life because we have flesh of Jesus, blood of Jesus Christ. Ibig sabihin, nakararanasan na natin yung walang hanggang kapahingahan sapagkat yung kanyang dugo at laman ay nasa atin. Only one story, diba? From Genesis chapter 1, 2, and even the Genesis chapter 14 about Melchizedek and Abraham. Ibig sabihin, isa lang ang mensahe nakapaloob sa kabuuan ng Biblia mula sa Genesis kabanatang 1 at 2, Genesis kabanatang 14 tungkol sa sacerdoteng si Melchizedek. Also, Israel people, when they separate from the God and send Jeremiah and explain new covenant again. Kung paano na magkasala mga salita ay isinugo ng Diyos at pinili ng Diyos si Jeremias upang paalalahanan sila doon sa tipan ng Diyos. Our Lord Jesus Christ will come back again. Na si Yesu Cristo ay muling babalik. After come back, he'll call his wife. At sa kanya uling pagpagarito, ay hahanapin niya ang kanyang asawa. Now Jesus live in us, and then we became wife of Jesus. Tandaan natin na si Yesu Cristo ay nananahan sa atin at ay magiging asawa ni Yesu Cristo. Hallelujah. Amen. Yes, into the rest. Kaya naman kailangan tayo makapasok sa walang hanggang kapahingahan. Eternal life. Kailangan natin nasain na makapasok sa buhay na walang hanggan. We need most high priest Melchizedek, Jesus Christ. At kinakailangan natin yung mismong ating dakilang sacerdote na si Yesu Cristo. When we overcome our old man, Jesus Christ, we can accept the flesh of Jesus, blood of Jesus Christ. At kapag natapagtagumpayan na natin ang ating lumang pagkatao, matatanggap na po natin si Yesu Cristo yung kanyang laman at dugo. That's why every day, please deny yourself, overcome yourself, your old man. Kaya naman araw-araw, kailangan nating tanggihan ang ating mga sarili at mapagtagumpayan ng ating lumang pagkatao. And then, pagkatao. please believe, you trust. When you overcome your old man, every day, all the time, Melchizedek, most high priest, Jesus Christ, giving to you the bread and wine, His flesh and His blood. At pagkatiwalaan natin at panaligan natin na kapag tayo laging nagtatagumpay sa ating lumang pagkatao, masusumpungan natin ang ating dakilang sacerdote katulad ni Melchizedek na siyang kumakatawan kay Yesu Cristo at ibibigay niya sa atin ang kanyang laman. That's why we have to overcome. Kaya naman kailangan natin maging matagumpay. Let's shout 3 times, "Oh my soul, overcome." As oras ito, tayo po'y sisigaw ng "Oh my soul, overcome." At tayo po'y mananalangin, "Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome!" Hananin namin Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng itinagpapalala namin na kami na ang maging matagumpay.
ang bawat sa amin upang patuloy namin masumpungan sa aming mga maranasan namin pagtubos na kami makapasok sa kabayanan sa buhay na walang hanggan na inahangad mo, Panginoon, para sa aming mga buhay. Katulad na po ni Abraham na naging matagumpay, kaya mo na maging matagumpay kami upang nasumpungan ka namin, Panginoon, na siya magbibigay sa amin ng iyong dugo at ng iyong laman upang ikaw ay manatili sa amin at kami ay manatili sa iyo at sa muli mong pagpalitoy, magkaroon kami ng karapatan, magkaroon kami, Panginoong Diyos, ng tunay na karapatan na makapasok sa buhay na walang hanggan, makapasok sa walang hanggang kapahingahan sa pamamagitan ng iyong dugo at laman na ipagkakaloob sa amin. Tunay na wala kaming magagawa, Panginoong God, kaya naman tulungan mo kaming mamagtagumpay. Oh, my soul overcome. Let us soul overcome, Panginoong Diyos, sa pagkatiyan ng hangarin at tayunin mo para sa aming mga buhay na kaming lahat ay maging matagumpay sa pagkatiyan ng tunay na mensahe. Yan ang tunay na hangarin mo at yan ang ninalayo mo, Panginoon, para sa buhay ng bawat sa amin. Ingatan mo kami lahat at huwag mo kaming mababayaan, Panginoong Diyos. Kaya mo manatili ang mga salita mo at patuloy namin matanggap ito, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng aming katagumpayan sa aming walang pagkatao, Panginoong God. Yan ang aming pinapanalangin, O Diyos, na mamataglay namin ng kahinaan, Panginoong Diyos. Pero naniniwala kami sa pamamagitan, Panginoong Diyos, ng iyong mga salita ay magtatagumpayan mo sa pusanin namin sa aming mga kahinaan. Kaya magtatagumpay po kami sa aming mga lumang pagkatao, Panginoong God, at patuloy ng patutunayan na sa pamamagitan ng aming katagumpayan ng iyon, O God, nararanasan namin ang dugo at laman mo na sa ipagkakaloob sa amin kung paano ipinagkaloob ito ni Melchizedek, Panginoong Diyos kay Abraham. Yan din ang gagawin mo sa buhay ng bawat sa amin. Kaya mo makita mo kami nagtatagumpay sa bawat araw. Let us soul overcome and let us soul overcome every day. And let us soul overcome and help us to deny our own self, to deny this world, Panginoong Diyos. At naniniwala kami na narin ka, patuloy kang mangunguna at gagaway sa buhay ng bawat sa amin. Salamat po, Ama, tinangkin namin ang katagumpayan. Umaasa kami sa iyong kabutihan at katapatan. Umaasa kami, Panginoong Diyos, ng aming mga puso'y patuloy na mababago, maging ang aming kaalaman hanggang sa muling pagparito po ng aming Panginoong Jesus. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag po kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. It's your Lord's Day.